Halang-halang. Semalam halang-halang. Oh, hindi pa po. Bila naghalang-halang nga marbay. Halang-halang na sukaran. Marbay ilogan nito, galang-galang no. Hindi ka po lang alam. Kapag sa kalibri. Pero di mo niya po halang. Yan. Pindarang ang subo. So, ako na po, hallelujah. Ganihap ako na-bless pag-alis sa tulong sa Ginoo. Amen. Dali mo na ako, kapunon sa Nehemiah. Kang Nehemiah ko, Nehemiah chapter 6, 2:9. Paapos lang siya, pero tinanap ko ni kasahon, ay lang ko magkuha diri sa ang basahon diri sa verse 9. Ako makita din niya ang pag-rebel ni Nehemiah sa wall of Jerusalem. So diri ang tema ang Bisayon kung unsa ang imong nakita karon nagtino sa imong pag-uswag og sangputanan sa unahan. Kung unsay atong nakita karon kini nga atong mga panglantaw mo ni sangputanan sa atong mga. Kung tanaw sa atong pagalingon gamay kita sa mga. Yes. So mao ni siya ang kibalay sangputanan. So sa verse 9 nag-ingon, for they all made us afraid, saying, their hands shall be weakened from the work that it be not done. Now therefore, O God, strengthen my hands. So ani nga, kung ani ni Nehemiah, makita nato din niya ang kanabang mag-reflect ko din sa atong makag-usa ka mga kinabuhi. Na usahay yung tanong ka sa itong kauling na labi ng daghang tirada, daghang bully, daghang atake ni Satanas, tanaw sa itong kauling ng gamayta. So, gampo sa ta. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, that's in the word. Padayon ka nga hatag og revelasyon, sa among paliwala kang thank you, Holy Spirit, ikaw ang Diyos na may mag-istorya sa aming kinabuhi. Ikaw ang Diyos na padayon na magpapadayag, Ginoo nga magpadayon kami, Ginoo sa aming tuyo, tumong Ginoo. Lord God, nani sa aming kinabuhi. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos, padayon Ginoo na magbalik na in Jesus' name. Amen. So, Nehemiah rebuilt the walls of Jerusalem to protect the city. So and re-establish the Jewish people. The walls were also a symbol of Jewish people's identity. Kaya nakita nato din nga si Nehemiah, usa ka Jewish leader who lived in the 5th century BCE. He was the cupbearer to King Artaxerxes I of Persia. After being released from the captivity, Nehemiah returned to Jerusalem to rebuild the walls. So, nimbalik si Nehemiah sa Jerusalem aron ijang saan man pagtukod pag-usab sa kining wall sa Jerusalem. So, dinhi ako makita na sa diha nga si Nehemiah iyang igibalik pagtukod ang wall, daghay mga oposisyon, daghay mga kanabang batikos, daghay mga panghulga, no nga makahimo ni Nehemiah nga mahimo siya nga maluya, mawad-an og kadasig. So sa kinabuhi sa usa ka pastor, kinabuhi sa usa ka alagad sa Ginoo, daghan kayo mga oposisyon, daghan kayo nga mga atake sa kaaway nga mubati og kanang ang usa ka tawo mahadlok ug mawad-an siya og determination, mawad-an siya og kana bang paglaom nga ipadayong ba ko ani mo ra di man kuan kanang hadlok man, no?
in the face of fierce, mabangis nga opposition o pagpanghadlok, usa kini ka taktika sa ni Satanas sa usa ka kanang alagad sa Ginoo. Pero makita nato ang kinabuhi ni Nehemiah remain steadfast in his determination to rebuild the walls of Jerusalem. So gikinahanglan gayud nga ang usa ka tinawag pinili sa Ginoo, kinahanglan jud siyang lig-on ug dunay determinasyon. Dili siya talawan sa atong kaugalingon, sa atong identity. Kinahanglan lig-on ta nga kanang ipakita nato nga kung kinsa ka, kung kinsa ang Dios nga nagtawag sa imo kinabuhi. Your identity. Ako nagpinta ko, nakita ko, nangukay ko gahapon sa mga papilis. Nakita na ko dito ang nabautismuhan dahil ko sa tubig, kaila ko sa Ginoo ni 1995. So, di ko 2025, 30 years na ko, yung Christian. Huwag na malandong ko. Kung kaniadto pa lamang, sa bako pa ko sa Ginoo, kung natuluan lamang ko sama ani nga mga pagtudlo, layo-layo na siguro kung nabutan. Layo-layo na siguro kung nabutan. Akong gi-evaluate ang akong kinabuhing Kristohan sa una, dali naman luod. Diya, mutan ako pastor, tanaw na to sa pastor, ang kabalaan sa pagkakuan, na sila mga attitude nga gipakita, makainta, mga na yung pastor. Anak di ay, diya, nag-agi og mga kaigsuunan nga, gihatagan na to, gugma nga, gibuhos nga gugma, diya, gibas lang taog, dili mayo. Kung kini daing natuluan pa taog sakto, mas sayo nga na-build ang atong identity siguro. Layo-layo na siguro. Lugar na siguro ko nga. Kana bang hallelujah. Ana lang ba? Praise God. Pero na-purpose si Lord sa tanan. Despite the threats and attempts to undermine his efforts, Nehemiah refused to be deterred, seeking strength from God to carry on the crucial task at hand. So si Nehemiah, bisan sa threats and attempts, aron yung nga maghimo niya mapahuyang siya sa iyang pagpaningkamot, naghimo siya paningkamot, daghan ka yung threats and attempts. May mga posibilidad na kini makahatag niya mahimo siyang maluya sa ato karon. Kini nga atong situation karon. Sa diha nga ningtikang ta, nagsugod ta, nagtinuod ta, so si Satanas po nagtinuod po og tirada nato. Wa mo sila nagluya-luya po og naghatag sa tricks and attempts aron ta mo sibog. Aron ta mo atras. Kay wa malipay si Satanas ang iyang kingdom natandog na. Ang iyang kingdom naganaman nagkahugma. So ang kita nga mga naa nagbarog, di kalikayan nga. Daghan po attempts, tirahon niya ang atong pagkaato, ang atong pagkakita, ang atong identity, ang atong financial, ang atong church, no? Ang atong emosyon, ang atong pagkatao, tirahon. Hallelujah! Labi nakita ni Satanas nga, ako pagkaadyo na build ang iyang identity, tirahon ko ni dinidapit. Ay dinidapitan ni siya, hallelujah. Diba? Kaya mabot sa tao ang magduha-duha, mabot sa tao nga, na panahon nga, kapuyo na, di na kaampo, ay tiradahon dayon ni Satanas, adili ka dapit, karon ka. Luya-luya ka diyang dapitan. Di sa kita sa atong mind, di sa kakuan sa atong heart, pero sa atong action. Klaro ka, anak, silang mata. Di pa na mananghid, suksukan ka sa kadapit magba. Mao lagi nang kinahanglan nga ang mga anak sa Ginoo nga gigamit, kinahanglan kusog ang iyang discernment para maka-determine dayon sila, uy, stop. Satanas na nakapwede na magpabilin din kita.
ato dadyon kana si Jangi trabahoon aron dili tama kaatake si Satanas. Kay mao na ba jud ni ang trabaho ni Satanas nga man nakita niya ang imong kapasidad, nakita niya ang imong anointing, nakita niya ang imong unsay mahimo nimo para sa kingdom ni Lord. So siya po iyang babagan taman sa iyang ginawa aron ka maluya. Mana kayo bantal yanan. Kaya ang tas naghihatag sa Ginoo sa mga tao nga nimbarog, sa mga tao nga sundalo, mahinungdanon kaayo ng imong kinabuhi, mahinungdanon kaayo ng calling ni Lord sa imong kinabuhi para sa iyang kingdom. Mana nga ayaw katandog anang unsay ato mga sitwasyon nga di ato bangkaron. Kinahanglan hait ang ato mga panglantaw ngadto sa unahan. Hallelujah. Kaya nangita rin si Satanas og butas. Amen. Asa ka dapit niya po kanon. Asa ka niya dapit luyaw. Yes. Natong mind, mga negatibo, balatian, kung saan lang na iyang itirada, iyang ibato, iyang ipana. Pero kung sinangkapan ganing atong mind sa Word of God, mutapsing na na. Yes. Muhagjog, tiyong, wala na, di na gusto. Maka-identify na yung ka nga, uy, kan Satanas tugikan, di na makasudi mo, muhagjong na na. Dili ka maigo, dili ka sa pero muhagjong na makapati ka kung sa iyang mga gibuhat. Hallelujah. This verse is as a powerful testament. The unwavering determination, dili matarog nga kung sa imong determinado kaayo ka. That is required when facing adversity, especially the pursuit of God's purposes. So muagi ta og mga kalisdanan labi na sa atong paglakang para sa tawag ug tuyong sa Ginoo sa matag usa nato ka mga kinabuhi atong hinumduman nga sa diha nga mutikan tas Ginoo wa ka pasaglis Ginoo. Makita man nimo nga ang imong pulsa walay sulod. Makita man nimo lisod ang imong sitwasyon, pero nakita nimo ang gahom sa Ginoo na nag-uban wa ka gipasagdan. Amen. Bisag dili ko pastor nakita na ko ang moving sa Ginoo sa akong ginabuhi. Matupad sa GCIY namo nga family pastors. Bisag dili ka pastor basta ang imong relasyon gibabad nimo ang imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Naa ka sa mga pag-ampo. Dili ang gahom sa Ginoo dili miingon nga ang akong dihog adto lang sa mga pastor, adto lang sa mga balaan, adto lang sa mga unsa diha nga mga posisyon. Kung dili ang gipakita sa Ginoo iyang ipiyal ngadto sa mga tao nga nagbabad nag-ina sa iyang gahom, sa iyang pagpangwa sa matag usa ka mga kinabuhi. Ang kanghihimaya nga mga kaaway nangita na dito paagi na ilang isilsil na tunay mga treat anong sinimaya mo ma-discourage anong sinimaya mo hunong kay nakita sa kaaway na sa diha nga mabarog kini nga wall nakita nila nga mahimong pagmauswagon pagbalik ang mga Israelites kung naay wall muna nga gikinahanglan gayud sa mga alagad sa Ginoo ipanggamit nila tay karakter sa pagka meek. Sa maning meek. Ini nga karakter mo'y anindot kayo na naasa kinabuhi sa usa ka alagad sa Ginoo. Hallelujah. Ang Matthew 5:5 Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So it means parang buon i-prosper din sa Ginoo nga itong matag-usa ka mga kinabuhi nga dili ka kanti ko mo bawas. Gentle lang ka. Yes, yes. Not easily offended. Yes. Hallelujah. Pero kana usa ka moabot ana nga level dagan ka kagian.
Maghilat ka. Matod pa ni Catherine Coleman, you have to pay the price naman na ay dili maayo sa atong sulod, atong pagkatao na ataan ang karakter, kinahanglan ka na ang karakter, sapsapan, kuhaon, aron mapulihan, kung sama nga pinaiya ni Kristo nga dili-dali sakitan, dili-dali manluod, dili-dali pasuko, dili-dali gumubalos. Yeah. Sakit na. Pero pero kung kantibuta mo submit sa gahong sa Ginoo, minabuhat sa akong kinabuhi, kadaugan ang maangkon. Amen. Kaayuhan ang nado niya. Mo-accelerate ang imong kinabuhi. Ang imong spiritual, mo-accelerate. Ang dihog, mas more pa. Ang knowledge and wisdom, mas more pa. Naipasinati sa Ginoo, sa mga tao, ang kandigo mo submit sa Ginoo. Pero kana nga klase ng kinailan. Dili basta-basta. Pero nag-desire gani nga atong kasing-kasing. Gitinguha gani na. Ihatag dyan na sa Ginoo. Maunay, usa sa mga nakatago nga kayamanan. Nga sa diha nga ato ng putputon, ato tunan ang pulong sa Ginoo na anak maari mo abot na sa atong kinabuhi. Hallelujah. Kung may trabaho ni Satanas, bunuon niya ang atong pag-uswag. Muna na yung trabaho, gusto niya magpabili na giapuntag piso. Magpabili giapun ka kung sa'y natao sa kalimutan niyo ka. Natao magkuko nga pobre, aw pobre ka din ko. Kung kana-kanaman nga attitude, kung ang atong pag-brought up sa atong ginikanan, dili maayo ang pagdumala sa atong ginikanan. Kung natudluan pala matag sayo-sayo siguro, taas-taasan niyo itong giluparan. Bisan pa kung sa day nga atong giagian, ang atong gigikanan, kung nabuild ang atong kinabuhi, ang atong spiritual, ang atong pananaw, ang atong mind, importante gid ang atong mind. Kay mao gani ni maapektuhan ang atong kinabuhi, ang atong kalibutan, luoy ang dagat. Pero kining ato ganing mga panglantaw, naglantaw nga sama tinanawan sa agila. Sama sa tinanawan nga naa ang makita nato kung say tumong ug tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi, paspas kadud ang pagtubo. Magsunod tayo na mentally, spiritually, physically, financially. Yeah. Magtubo po na. Hallelujah. O, naghahantang mahimo para sa kingdom ni Lord. Isod man, ganun nga mga kuan, pero nagdipindi na sa desisyon sa atong kinabuhi. Nagdipindi na ito, matod pa sa kuan sa lesson 101 sa GCI 1. Nasa ato, itaranda sa Ginoo of free will. Nasa ato ang pagpili. The Lord is just. Dili siya mamugos. Gilatag niya na nasa ato ang pagdesisyon kung sa atong sundon. Good morning. Hallelujah. Nasa ato. Sumutan ka. Mubawas ka. Nasa ato. Nasa ato. Musapit ka. Siguro. Yeah. Tagaan ka ng pagkawasan. Nasa imong una-una o sa imong desisyon. Yes. Hallelujah. So yan, bitaw na ako nang gihingon ni Pastor. Ay, tapos magagad ko. Ay, tapos man. Katubitaw magunaw na ako nga gusto kong agila. Nakulit mo kong agila. Gusto ko yan, yun ako ni May. Ari mo, tag 500. Ikaw lang pa sa pala, tag 500 po. Nakay man itong kulo-bulo. Mas pagpit man itong bulo kaysa yelo. Hallelujah. So, nag-start renewing your mind every day. Isa ang pag-renew, kung yan tulong sa Ginoo. Nag-promise si Lord. Sa may pa ni Lord na kung sundo na ito ang iyang kapuputon, musabit na niya. Maski ang mga Israelites, padulong na sa siyutang saad sa Kanaan, usap pa nila nasuon ang yutang saad, doon ay daghan na maging panghatan
Sunod nga ang puno nako ug unsay giangkod gitamakan niya ning Ginoo ihatag na sa kaliwa ni Caleb. Ihatag na ni Caleb. So dunay authority si Caleb na mudawat adto. Kaya ang pangunahon ni Caleb, grabe. Grabe ang iyang mind. Nag-promise si Lord nga kumusunod ta niya. Panalangin ang naa nagsunod maakastang atong mga anak pinaka mga generation. Magasinati ang mga tao nagkadikit sa atong kinabuhi magasinati sa mga panalangin. Nga akong gitrabaho ko sa akong kinabuhi karon. Nga akong pamilya. Sa diha nga ilang ipalayas. Feeling na usan ko na nga wa ko ilang nga isuon. Di akong gitrabaho nga akong kaugalingong gitrabaho na akong identity. Salamat sa Ginoo sa mga pagtudlo. Na-recover na ako ang akong kaugaling na butangan na hubwol. Aron si Satanas dili magpabiling na dauton niya ang akong pagkatao. Karon kanunay ko nag-ampo nila, naghilak ko sa ila kay doon na po sila na sinatian na dili maayo. Naabot na sila kapitan. Wa na nasimba, maabot na sila na muna sa Buluwagan. Naluwi ko. Sakit ang buhan. Pero, biblikali, kung sa inyong tanong, mga yung tanong. Bisag asa ka, mangita sa pudiya, tanan na itong himo, maayo daw ka nila itong sa crisis. Ang ako lang himo is, nag-intervene ko, nag-mediate ko sa ilang situation, Lord, mamuhat ka. Mura na ako sa ilang pinag. Kaya bisan pa o pili kayo umusakag sumuli ang mga tao nga naaso kay sa uban na maumay muhilit sa amo nga anak ng ilang sitwasyon yung bakita. May purpose mo si Lord gano kay mangnoon ko aron ko padayon nga mag-ampo sa ilang mga kinabuhi. Usa sa mga putang nga akong giingnan, Lord, ayaw itugot ang mga pag-ampo ninyo. Na kung muabot man gani ang kamatayon sa tao, ayaw itugot na kini sila dili maka-encounter ninyo. Dili makabalik ya sa inyong katubangan. Kung na may mga dili pangagian na dili maayo karon, Lord, ako mga pag-ampo na mamuhat ka sa ilang kinabuhi. Mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Muna na akong prayer sa ilang mga kinabuhi. CAMG, pastors, servants of God, we too encounter opposition and obstacles as we strive to fulfill God's call upon our lives. The enemy will employ various tactics and undermine our determination and sow seeds of doubt and discouragement. In such moments, we can draw inspiration from Nehemiah's example, refusing to be deterred by opposition and placing our trust in God's sustaining power. Walay lahain nato ang kadaulan kundi naalam ang gayon niya sa Ginoo. Ang Ginoo dili mo talikod, ang gahom sa Ginoo dili mo hubas, magpabilin kini. Kinanglan ka kita mo submit o ginang tuna putay trabaho nga kinanglan naa sa ato di lang kay muduol ta jas dilo kinang ato mga kaugalingon ato sa trabaho nga kini kat kinaiya nga dili ta dali ma-offend. Yes. Importante na sa atong kinubuhi. Mubati man ganita anak kinanglan trabaho mo nato bitso. Diha dayon trabaho. Amen. Di nato imong nagdugayo nato na kay magposta manganak na siya magdugay na sa imong heart. Mahimo na rin mo ng attitude ug kana dili na maka kaimaya diha sa Ginoo. Hallelujah. Pag-rebuild sa identity, protection nasa atong kinabuhi. Kinanglan naaputas